tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a giro d'amor, delle belle... Nandito na kami sa Fisherman's Wharf, Kineso. Trivia time! So did you know that Macau Fisherman's Wharf is the first ever cultural, themed, and creative attraction in the tourism industry of Macau? It is centrally located in the outer harbor and it is not purely a theme park, but also combines dining, shopping, entertainment, accommodation, convention, and exhibition facilities in one single location, which just takes a 5-minute walk from the outer harbor ferry terminal and heliport. Nandito tayo ngayon sa Fisherman's Wharf, guys. Pero super ganda ng facade. Diba? This place reminds you of Egypt. Charot lang. No? Kind. Talaga ng mga sa movie na ka ng mga gladiator-ish, diba? May nakita kami mga Pinoy, guys. Tsaka nag-offer sila na picturean kami. And then in return, pipicturean namin sila. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the boulevard. She got the posture of a superstar. She looks so fly in those Gucci slides. Yeah, yeah, I wonder what she hides under her disguise. Yeah, 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 yeah. Alam niyo ba guys na ang Roman Amphitheater ay replika ng Colosseum ng Rome at itinayo noong 1st century. Dati pala itong venue for Romans na manood ng laban ng mga gladiators at malalaking hayop at may 2,000 audience capacity. Diba, bongga? So, tapos na kaming makapag-picture, guys. Nasa malapit na kami sa bus stop for the hop-on, hop-off open bus tour. Kasi dapat before 10 minutes before the time, nandito na kami. So, ayan. Upo-upo muna. Kami guys sa Macau Tower. Di na kami sa ibang mga stop kasi di interested yung brother ko. Di din ako masyadong interested sa mga science Kineso. So, ayan. Dito kami sa Macau Tower and then siguro yung next order of business namin is maghanap ng kakainan kasi hindi pa kami nakapag-lunch. Ang problema, hindi namin alam kung may mga store ba dito na tumatanggap ng Hong Kong dollars. Hopefully they do, but if not, hindi ko na alam. Kasi hindi ko nadala yung buong wallet ko. Isang card lang yung dala ko. So, ayan, we'll see. So, ngayon guys, kasalukuyan naming binabaybay ang park na to na malapit sa bus stop for Macau Tower.
And sabi nila, malapit na lang daw dito yung Senado Square. And, ayan. Kita ko sa inyo yung itsura ng city nila dito. Ayan. So, hindi pa naka-recover yung paa ko from Disneyland yesterday. Ayun, kailangan nating maglakad kasi nga, yan talaga pag nagta-travel. Heavy talaga yung lakaran. And then, pagdating namin ng Macau, guys, napansin na din namin yung differences in terms of architecture, in terms of the language. And ito palang Macau is naging parang ano to ng Portugal dati. Parang colony ng Portugal back in the 1500s. Tapos parang inaano na siya sa China 1999. Natatawa ako, guys, kasi lakad kami ng lakad. Tapos nung inaano na namin nung, sa Google Maps, sabi ng kapatid ko, parang nandun na daw kami sa dagat. Gulo-gulo yung buhay ng Google sa China talaga. Ewan ko pa. Anyway, mabuti na lang uminit na. So, hindi na masyadong malamig, pero malamig pa rin. Papunta na kami ng Senado Square dito, guys, and buti na lang gumana yung Google Maps at di kami dinala sa dagat. Charot. So, ayan, lakad-lakad lang. Ang ganda talaga ng Macau, guys. Sobra. Ang gaganda ng facade ng buildings. And here we are in Senado Square. Chinese New Year na malapit sa kanila. One buck, hello? 1 buck, send this 1 buck. So, after namin makapag-picture ng sobrang saglit lang dito sa The Londoner, guys, pupunta kami ng The Venetian. So, ang gagawin namin is, may elevator dyan, and then may footbridge, and then diretso na kami sa The Venetian. Sobrang ganda, guys. Excited na kaming pumasok dyan. Sobrang ganda dito, guys. Ayan yung view sa labas. May pa Eiffel Tower pa sila.
Sobrang ganda dito guys, sa loob ng hotel. Yung The Venetian Hotel. The Venetian. Wow, grabe. Ang mga casino nila, nandun na. Sa loob. Sobrang ganda ng CR nila guys. So, from Macau guys, nandito na kami sa Taguig, Emelang. BGC Realness. Ayan. Parang nasa BGC ka lang. So, ito pala yung kinuha namin na Macau to Hong Kong bus transfer na one-way lang, guys. And then, yung pagkaklaiman ng bus voucher, guys, or ticket is itong entrance ng hotel malapit sa Team Lab. Hanapin nyo lang yung hotel receptionist or concierge dyan. And then, ipakita mo lang yung voucher mo from Klook para makapag-print sila ng bus ticket mo. And then, you will cross the street. Labas ka lang ng hotel. And then, makikita mo may taxi stand. Lumabas ka lang dyan and lumapit ka lang sa may mga tao na representative ng bus para bigyan ka nila ng sticker na isi-stick mo lang sa damit mo para malaman nila na part ka ng bus transfer na yon. Actually guys, hindi na namin na tapos yung lahat ng stops ng Macau hop-on hop-off bus na kinuha namin from Klook. Nag-stop na lang kami sa Venetian Macau kasi ayaw din namin na mawala at ayaw din namin maiwan ng bus kasi nabasa namin sa reviews na talagang iiwanan ka nila pag hindi ka on time. So at this point guys, dito ko na-realize na hindi pala enough yung isang day trip para ma-explore yung Macau. And sobrang ganda ng Macau na sinabi ko sa sarili ko na I will really come back. And by the way, hindi ko marirecommend yung bus transfer from Macau to Hong Kong dahil 2 beses kayong lalabas ng bus. Yung first time na lalabas is to face the Macau immigration and then the second time na lalabas kayo is pagdating nyo ng Hong Kong to see the Hong Kong immigration. So ayan, medyo hassle siya for me. And talagang medyo stricto yung bus driver. Dapat magmamadali ka para hindi ka maiwanan and hassle din yung paghahanap sa kanya. Kasi sobrang hindi niya sasabihin kung saan siya nakapark. So, nakaka-stress talaga siya for us. So, ayan. Mabuti na lang at hindi kami naiwanan, guys. And alert din naman tong kapatid ko sa paghahanap kung saan yung bus. Pero, kailangan talaga presence of mind and magtanong-tanong kayo kung di maiiwanan at maiiwanan talaga kayo ng bus. May mga nabasa ako na reviews from the bus transfer from Klook na naiwanan sila dun sa Hong Kong immigration. And syempre, foreigner tayo, 'di ba? Hassle din sa part natin kasi we don't know the way around. So, ayan, hindi ko nabasa yung mga negative na reviews. So, binook ko lang siya dahil mas cheaper siya compared sa ferry from Macau to Hong Kong. Pero kung ako yung papipiliin, mas marirecommend ko talaga yung ferry kesa sa bus. So, nung nabasa ko na yung mga reviews, nandun na ako sa Macau guys at inaantay na lang namin yung bus na kukuha sa amin from the Venetian going to Hong Kong. And sobrang kinabahan ako kasi natatakot ako kasi yung mga reviews sa Klook, legit yan guys. As in, mismong mga bumili yan ng or nag-purchase yan ng ano na to, ng package na to. So, ayan, may iba na naiwanan sa customs at Macau, may iba na iniwanan sila midway when they're at the immigration sa Hong Kong. So, 'di ba, nakaka-stress talaga. And buti na lang talaga we're younger and we can run as fast as we can and
talagang run for your life talaga, kundi maiiwanan ka talaga. And sobrang hassle na kung hahanap ka pa ng ibang bus na magdadala sa'yo to the city. So, ayan, not recommended talaga for me.